Mr. Nelson Pabaliti Jr. Ganito yun, pinatay yung kapatid ko dahil din sa lupa. Sino nagpatay? Dalawa yung Mr. Senator, tao din ni TBS yun eh. Hindi kayo umalis dyan, galit na daw si Arnie TBS. Nasaan yung dalawang mag-asawa niya ngayon? Nakikita ko pa? Kapitbahay lang namin. Hanggang ngayon? Opo. Ang sabi naman niya, gusto mong isunod ka? Isunod kita? 2011. Sino nagpatay? Dalawa yung Mr. Senator, tao din ni TBS yun eh. Sino? Sino mga tao ni TBS yun? Si Giovanni at saka si Bubong Tanasan. Dimani? Giovanni Katubay at saka si Giovanni Bubong Katubay, yung namatay na. Opo. Tapos si Bubong Bubong Tanasan. Takasan. Opo, sir. Nasaan siya ngayon? Hindi ko nga alam, sir, kung nasaan siya. Anong update dito? Update dito. SITG. Update. Your Honor, may I? Yeah. Right. Sir, this is based on our SIRA, sir. Date and place of incident is December 2, 2021 in Villarreal, Bayawan City. Magkaiba lang, sir, sa sinasabi sa suspect. Ang suspect dito, sir, as per record ng PNP is Romeo Patrimonio and Jimmy Patrimonio, all at large, sir. Yeah, sige. Ganito yan, sir, eh. Yung si Romeo Patrimonio at saka si Jimmy Patrimonio, mag-ano yun, mag-asawa. Tauhan niya yon. Tapos ang gusto ni Romeo Patrimonio, kunin yung trabaho namin. Kasi yun ang utos ni TV sa kanila. Ang sabi niya sa amin, papatayin daw niya ang kaming lahat kung hindi namin ibigay ang lupa. Tapos Patayin kayong lahat. Opo. Sino nagsabi? Si Romeo Patrimonio. Romeo Patrimonio. Opo, Mr. Senator. At yung pagsabi niya yung mga 3 araw ning pinatay yung yung kapatid ko. Pagkatapos yung pinatay yung kapatid ko, December 2, 2021. Pagkatapos yung pinatay, mga 3 araw, siguro 2 araw na nakaburol. Sinabi pa niya sa amin nga, gusto nyong ubusin nyo kayong lahat, butasin yung ulo nyo. Sino nagsabi? Si Jima Patrimonio. Pagdaan ng pamangkin ko, ang sabi naman niya, gusto mong isunod ka? Isunod kita? Ubusin nyo kayo ang butas yung ulo nyo. Pag hindi kayo umalis dyan, galit na daw si Arnie Tibes. Kaya, nasaan yung dalawang mag-asawa niya ngayon? Nakikita ko pa? kapitbahay lang namin. Hanggang ngayon? Opo. Oh, hindi pala at large. Nandun daw. Kapitbahay nila. Ipaloob nyo. Ha? Hindi at large. Nakikita mo hanggang ngayon, nandun yung dalawa. Yes, sir. So may warrant na ba ito? Wala pa. Paloob nyo kung may warrant. Kung Your meron, Honor, based on the remarks, the case was dismissed due to insufficient of evidence. dismiss. Yes, sir. So, na-dismiss pa lang kaso. Ano yun, sir, pag yung nakaburol yung kapatid ko, may pumunta sa amin na pulis. Tapos bang imbestigar nila ng ayaw namin kasi bahala na walang pulis. Kasi pulis doon hindi naman maasahan eh. At tanungin kita, kayo, yung mga involved sa land dispute, pati si Miguela Margasimo, kung tinuturo nyo na mastermind yung Tebes, di ba sabi nyo, inutusan ni Tebes yung mga tao na yun, na iharas kayo. Ang alam ko, napakalaki ng lupain ng mga Tebes. Gusto pa rin, interesado pa rin sila sa lupa ninyo na yung lupa na carp na yan? Yung lupa na yan, nanggaling yan sa kanila. Galing sa kanila? Carp yun, Mr. Senator eh. Na carp? Na-install yung 2011. Okay. At saka pamahagi na yan sa mga beneficiary. Yung tatay ko, actual tenant.
So gusto nilang bawiin kasi sa kanila dati ang lupa. Kasi yung gusto nila, yung tao ni Tibis ang ilagay doon. Hindi, hindi naman yun hindi naman yung magsasaka eh. Hindi pa yan na amin na yan eh. Sa amin na yan. Kayo kaya ang kuan? Opo. Merong Nagbayad na nga klowa? kami ng Klowa? eh. Yes po. Klowa? Meron kayong klowa? Mayroon na po. O, di sa inyo yun. Kayo ang legal. Kaya ang sabi niya nga eh, pag hindi ka dyan umalis, galit na rin si Arnie Tibis, papatayin ka daw niya. Yun ang sabi niya eh. Kahit nagpa-blatter kami, hindi tatanggapin eh. Ang sabi lang, paulit-ulit. Saan ka nagpa-blatter na hindi Sa tinanggap? Bayawan, sir. Bayawan. Opo. Na naman, bakit notorious itong Bayawan na ayaw tumanggap ng blatter? Ha? Di ba meron tayong blatter book na ganyan kalaki? Hanapin mo nga yun at ihampas mo sa ulo ng mga disofficer. Laki-laki nun, di ba? Ang ganong klaseng disofficer, napakaliit na bagay, magpa-blatter lang, ayaw entertainin. For what reason? Ayaw nilang makomplain doon ang pangalan ng Tibis. Ayaw nilang mailagay doon na kinomplain nila na gano'n. Hindi po maganda yun. Sige, patuloy mo. Yung pumatay sa kapatid ko, sir, may nakakita nga doon sila inuman sa hindi pa yung binaril yung kapatid ko. Ilang araw sila doon may kapitbahay namin, nakita nga doon sila nag-inuman. Pagkatapos doon sa kabilang bahay, lilipat naman sa kapitbahay namin, yun si Patrimonio. Hanggang siguro ng mga 3 linggo, tinatay niya, yung napatay na si Giovanni Katubay, may nagsabi na sa amin na dyan sila uminom sa bahay ni Jeffrey Cordero. Dyan sila umiinom. Pagkatapos bumalik naman siya sa bahay ni Jima Patrimonio. Pagdaan ng kapatid ko, yung parang nila may minomonitor nila yung yung para makilala niya yung tao na targetin nila. At yun, binaril nila. Sino nagbaril? Ang sabi ng kapitbahay namin, nakita niya nga dyan sila umiinom. Tapos, pag pinatay na napatay na yung kapatid ko, hindi na sila nagpakita hanggang ngayon. Ano nga ang pangalan? Giovanni Katubay at saka si Bubong Tanasan. Bubong Tanagan. Opo, sir. Pabalik-balik lang yung mga pangalan na yan. Napakatibay niyang mga tao niyan. Hindi nahuli ng pulis ng Negros. Sir, ilang buwan niya kami hindi nakauwi sa bahay. Palipat-lipat kami, kaya sabi na ubusin daw kami. Nagpatulong kami sa pinuntahan yung si Henry Tibis, yung mayor. Kaya takot ang magulang ko. Nagpatulong siya sa simbahan nila. Na papunta sa kanilang bahay. Wala siya doon. Ang nangumarap lang yung Vice Mayor na si Vice Mayor Junjun Carion. Nasabihan lang doon niya si Mayor. Hindi niya kami nakakapagsimba dahil sinusundan kami pag araw nang sumisimba kami. Pero ngayon, okay na kayo. Hindi na kayo doon. Wala nang sumusunod sa inyo. Okay na. Hindi lang namin masiguro, sir. Kasi marami kami ng tao Minsan ngayon, ilang araw na nag-aaway naman yung kapatid ko kahit pinuputol naman ang kahoy namin, paalisin kami. Nakabayan na kami ng partial payment yung land bank. Naka-advance na remittance na kami. Sige. Nga pa? Wala na. Okay na? Wala na, sir. Wala na. Ang problema na lang, sir, pag uwi namin. Pwede. Kung buhay pa ba kami. Secure mo na hindi mo madisgrasya itong mga tao na ito. Kaya ito, Senate hearing, pag uwi, pinatay. Baka sabihin nila, yung chairman, nagpabaya lang. Hindi lang sinabihan yung provincial director doon na bantayan itong mga tao na ito.
Ha? Siguruhin nyo, ha? Sir. Yes. I-ano ko lang to, sir. We have the power because I'm a mayor also, sir. Bayawan City now, kasi ako, sir, kaya marami akong alam, maraming pumupunta sa akin, sir, nagpapatulong. Bayawan City now is using the Peace and Order Council money to hire people para yun ay ano sa mga bundok, not for peace. Kasi itong mga people na hinahire, ito yung mata-atinga nila kung sino saan na to mga whereabouts na mga mainit sa kanila. Kaya kung daming namamatay sa Bayawan, sir, kung tignan natin yung minutes ng Peace and Order Council nila, sir, meron ba silang ginagawa sa mga killings? Siguro, Senator Tolentino is the right person to answer your question. Dahil dating mayor ito at alam na alam niya yung local government code. Yes, sir. Ituloy ko ng konti, sir. Yeah. Nag-submit sila last week sa Cebu, sir, sa regional director ng DILG ng POPs plan nila para sa Peace and Order Council na using those people, mga bantay lasang na ginagawa nilang mata at tinga. So ngayon, sir, because of killings, baka pwedeng baka pwede ba na hindi na ibigay yung power ng Peace and Order Council doon sa executive na bayan na yun kasi sunod-sunod na yung patayan. Kung ano kay sir? The president can suspend the powers of a local chief executive. There is a continuing case of abuses. Siguro susulat na, it has to be proven na ganun nga. So, maraming pwedeng mangyari ngayon kasi nga, kanina nabuksan ko yung election matter. So, kung postponement, there are instances during election period naman that the COMELEC can take over and exercise COMELEC control. So, sila na yun, pati sa Treasurer's Office. So, ito yung tatanungin natin pag pumunta rito si COMELEC Chairman. Bukas na po ba yan? Mr. Chairman, is the hearing tomorrow? Is there another hearing tomorrow? Siguro kung matapos magsalita ito, lahat ngayon, pahinga muna tayo. Ha? Pahinga muna tayo. Then, kasi nahiyan ako, kahapon nakita ko sa SM Mall of Asia yung mga resource person natin, naghanap ng damit, bumibili dahil wala na doon sa mabihisan. Kahiya naman. Inibitahan ko pa ng dinner doon, ayaw pa kumain. Masyado mahihain itong mga taga-probinsyang taga-Negros Oriental. Pakainin ko sana doon sa salad stop. Ayaw kumain dahil nahiya. Excuse. Hanap daw sila ng damit, pambihis. Kawawa naman. Siguro, mamaya pag-usapan natin yung status ito. Yung ano, Yes. yung legal officer ng ano, Mr. Senator, yung sa Bayawan, ano bang tawag doon? Maro ba yun? Ang DAR? Maro, Municipal Agriculture Agrarian Reform Officer. O kung syudad ang ko, hindi, Karo. City Agrarian Reform Officer. Meron bang ganun? Karo. Sige, go ahead. Anong problema doon? Ma'am Janet Biagan. Pag natawag namin, pumunta kami sa pulis. Ang sabi naman sa pulis, under daw yun ng DAR. Pumunta kami ng DAR, tapos ano niya, parang ano ba sa Tagalog, yung ipasa niya sa barangay naman. Pag hindi yung kaya ng barangay, kasi under daw ng DAR, doon naman kami balik sa DAR. Ang sabi naman ng Maro doon na si Janet Biagan, na ang sabi niya, nga ang gusto lang namin na-install na yun na gusto lang namin na masurvey na individual yun sa amin. Yes, the same issue yan kanina na sinabi, which hindi nga natin masagot ngayon dahil wala yung taga-DAR, wala yung taga-DNR. Siguro sa next hearing, isabpina na talaga natin sila para mag-attend, para matapos na yung problema nyo dyan. Takot siya Ang sabi niya nga, kayo magkalupa, kami mamamatay. Gusto nyo ipapatay nyo kami kay Tibis? Ang gusto naman namin ang sabi niya ng DAR na ang DAR ng nasyonal, ang sabi na sa'yo na yan ang lupa. Kayo na yan mag-kultibar. Kasi sa inyo na yan
pumunta kami sa dar namin sa Bayawan, hindi naman sila, takot naman sila eh. Ganun talaga. Takot talaga. Takot talaga. Kami nga takot naman eh. Tanggap na natin. Takot talaga. Pero ngayon, sana hindi na sila takot. Sana matapang na sila ngayon. Sana tumapang na sila. Pero sige lang. Next hearing, pipilitin natin nandito sila para sumagot. Ha? At least nakuha na namin yung problema mo. Thank you. Salamat, Mr. Nelson Pabaliti.